Kasalanan talaga to ni Maki kung bakit kami naligaw at dito kami napunta sa gubat na to na mahirap ang daanan. Dahil nga gumala kami at nag-offer si Maki na siya ang magtutour guide sa amin. Dahil alam daw niya ang daanan papunta sa falls na aming pupuntahan na ang pangalan ay Panganuron Falls. Hindi ito kasama sa itinerary para sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Camotes Island dahil masyadong liblib ang lugar at para lang ito sa taga dito, nakabisado ang lugar at para rin sa safety nyo. Ang falls na ito ay matatagpuan dito sa Libertad, Puro Camotes. Pero bago ang lahat, ipapakita muna namin sa inyo ang daanan papunta doon. Perfect trip ito para sa mga magbabarkada na mahilig sa adventure at joyride. Mas mabuti kung meron kayong kakilala na taga dito sa isla para sila ang mag-guide sa inyo. Konting ingat lang dahil hindi simento ang daanan at medyo madulas lalo na kung maulan. Motor lang ang makakadaan dito dahil maliit lang ang daanan at hindi kasya ang 4 wheels. Hanggang dito na lang ang mga motor namin dahil tubig na ang nasa baba at kailangan na naming lakarin. Pero dahil matigas ang ulo namin, sinubukan pa rin naming itawid ang mga motor sa sapa para malaman kung kaninong motor ang matibay. Pero dalawa lang ang naglakas loob na itawid ang kanilang motor, kaya ang iba naglakad na lang. Medyo may kalayuan ang lugar kaya inabot kami ng halos 30 minutes sa paglalakad pa lang. Huminto ang aming tour guide kaya akala namin narating na namin ang final destination. Pero kailangan pa pala namin dumaan ng 7 sapa bago makarating sa may mismong falls. At kailangan naming iwan ang aming mga motor dahil hindi nakakayanin ang daanan. Tingnan nyo ang aming tour guide mga kaisla, parang natutuwa pa siya na naliligaw na kami. After 1 hour na paglalakad, ay napunta na kami dito sa may gubat, mahirap ang daanan na may tulay na kahoy. Kapag ito ay nabali at may nangyari sa amin, kasalanan talaga ito ni Maki. Isa-isa lang kaming tumawid dahil bawal magsabay, baka mabali ang kahoy. At itong si Casey na takot sa height ay gumapang na lang na parang unggoy. Hindi na namin alam kung nasaan na kami, basta sinundan na lang namin ang ragasa o tunog ng tubig. At maya-maya pa, muntik nang gumulong si Maki sa bangin dahil may nakita siyang saging at kinuha niya ito at nawala ang kapares ng kanyang tsinelas. Sa sobrang layo ng aming hiking, si Dexter ay nagreklamo na. Padulududa no, murag di na gini mao. Lahi na gini ako na feel. At maya-maya pa ay nakarating na naman kami dito sa may mataas na bangin at ito ang pinakamahirap sa lahat ng aming dinaanan. Dahil kailangan naming maglakad ng paatras at tumawak sa mga damo at mga kahoy dahil konting pagkakamali mo lang ay pwede ka nang gumulong papunta sa baba. Okay, my trust for you is now shining off. After 10 years, nakarating na kami. Pero hindi pa ito ang pinakatuktok. Kaya kailangan na naman naming umakyat at maglakad ng ilang minuto. Pagdating namin sa second layer ng falls ay medyo makulimlim na kahit alas 4 pa lang ng hapon. Dahil nga nasa ilalim kami ng gubat at natatabunan ang sikat ng araw. Kaya hindi na kami tumuloy doon sa pinakatuktok at umuwi na. So lesson learned mga kaisla, hindi pwedeng maging tour guide si Maki. Gusto niyo ba magkaroon ng ganitong t-shirt mga kaisla? Pakishare sa video ito at pakitag sa aming Facebook page para ma-notify kami.